Mabuhay from Alaska! Sa araw na ito, ibabahagi ko naman sa inyo ang aking recipe sa paggawa ng kimchi gamit ang green cabbage instead na napa cabbage. Mga natira pa pala itong repolyo na naani ko sa aming garden. Sa mga nagtatanong, ito yung isa sa mga pinagagamitan ko ng mga repolyo. Meron ako ditong 4 na kilo ng repolyo at hiniwa ko lang sila into bite-sized pieces. Approximately mga 1 to 1.5 inches to 1.5 to 2 inches siguro yung laki ng bawat piraso nito. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyo. Then, sineseparate ko yung cabbage layers para pag nalagyan natin ito ng asin, malagyan lahat ng dahon. So, sa 4 na kilo ng repolyo, gumamit ako ng 1.5 cups ng asin. Balihin natin ito sa 4 na bowls ng repolyo. Mas mainam kung gumamit kayo ng malaking bowl. Ito lang kasi yung mga malalaking bowls na meron ako. Budburan nyo ng asin yung mga repolyo. Make sure na mabudburan yung bawat dahon. Tapos, set aside nyo lang muna ito for 2 hours. At within 2 hours, haluin nyo ito at least twice. Habang nag-aantay tayo na ma-draw out yung moisture sa ating mga repolyo, gawin naman natin yung ating kimchi seasoning. Ang mga susunod na ingredients ay ilalagay natin sa food processor. Except na lang sa carrot. Gumamit ako ng 2 mansanas instead na Asian pear kasi wala akong Asian pear na available. Binalatan ko lang mga ito at hiniwa into cubes. Isang malaking carrot ang ginamit ko. Hiniwa ko lang ito into julienne or matchsticks. Ilagay na natin sa food processor yung ating mga sangkap. Meron ako ditong 1 cup ng roughly chopped na sibuyas, 1/4 cup ng bawang, 1 tablespoon ng luya, yung ating mansanas, 6 tablespoons ng fish sauce. I think sa authentic na kimchi recipe, gumagamit sila ng shrimp paste. Hindi kami kumakain ng shrimp kaya fish sauce lang yung nilagay ko dito. Then, 1/2 cup tubig. I-grind nyo lang yung mga ingredients ng pino. At saka nagdagdag din pala ako dito ng 4 tablespoons ng white sugar. Ito ang kinalabasan ng ating mga sangkap. After an hour, i-check natin yung ating mga repolyo. Nag-shrink na ang mga ito, hindi na puno yung ating mga bowl kasi na-draw out na yung ibang moisture. So, halu-haluan nyo lang ito ulit at lamasin. Meron pa tayong isang ingredient na ihalo sa ating seasoning. Sa isang maliit na kaldero, naghalo lang ako ng 1.5 cups ng tubig at 2 tablespoons ng glutinous rice flour. Niluto ko yung flour hanggang sa mag-turn ito into paste, gaya nito. Then, set aside nyo ito hanggang sa lumamig. After 2 hours, ito na yung itsura ng ating mga repolyo. Ayan o, malambot na siya. Babanlawan natin yung mga repolyo para matanggal yung sobrang asin. Lamasin nyo ito sa tubig. Tapos tikman nyo yung repolyo. Kung sobrang alat, hugasan nyo ulit. Ihalo na natin lahat ng ating mga sangkap. Gagamit ako ng aking mga frozen na green onions na nahiwa ko into 2 inches long. Ilagay na rin natin yung ating carrots, yung seasoning mixture na ginawa natin kanina, ang ating rice flour paste. And lastly, isa sa pinaka-importante na sangkap, gagamit ako ng 1/2 cup ng gochujang na hot pepper paste. Pwede rin kayong gumamit ng Korean chili flakes na tinatawag na gochugaro. At kung hindi nyo mahanap yung sangkap na to, pwede rin kayong mag-experiment gamit yung red chili flakes na commonly natin makikita sa spice section. So, ihalo-halo nyo lang lahat ng ingredients na nandito sa bowl. And by the way, depende sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto nyo na kimchi. 1/2 cup lang muna ng gochujang yung nilagay ko at nung tinikman ko, tamang-tama lang yung kanyang anghang. Kung gusto nyo ng mas maanghang, dagdagan nyo lang yung inyong gochugaro o yung inyong gochujang. Ihahalo na natin yung ating seasoning sa ating mga repolyo. Kung napansin nyo, I ended up with 2 bowls na lang ng repolyo. Ihalo nyo lang ito at lamasin ng mabuti hanggang sa ma-coat yung bawat repolyo. After nyan, i-transfer nyo na yung inyong kimchi sa airtight na container. Gagamit lang ako dito ng quart size na mason jar. So, sa 4 na kilo ng repolyo, nakagawa lang ako ng 6 quarts na kimchi. Para sa fermentation process, iiwan nyo lang ito sa room temperature for 1 day. After a day, ilagay nyo na ito sa refrigerator for 3 to 4 days para mag-continue itong mag-ferment. Tandaan nyo lang na the longer you ferment the kimchi, mas magiging matapang yung flavor nito. Mas magiging maasim siya. Maari pala itong magtagal sa refrigerator for 3 to 6 months or so. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo ulit. This is your nurse of all trades, Joanne. Bye!